my way back home. I hear the sound of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the horn at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air. And those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilling and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, son, get your children. At the midnight cry, the bride of Christ will rise. When Jesus steps out on a cloud to call his children, the dead in Christ shall rise to meet him in the air. Then those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. When Jesus steps out on a cloud to call his children, the dead in Christ shall rise to meet him in the air. And those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. At the midnight cry. Sound check. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya at pag-iingat sa bawat isa. At tayo muli ay may pagkakataon na magsama-sama upang purihin, sambahin ang ating Diyos. Tayo nagpapasalamat maging sa naging gawain ho natin kaninang umaga.
And also, ang ating Joy Fellowship, at nag-brainstorming kami ni Brother Daryl paano mapapanatiling Joy Fellowship pa rin kahit na magkita-kita na. So, yung online youth fellowship, magiging lang offline youth fellowship. Pero joy pa rin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. At kanina ay meron tayong mga first-time visitor sa maging sa gawain kayo ng umaga, and then also kanina ho sa Joy Fellowship, purihin ang Panginoon. Well, tayo ho ay dadako ho sa ating pagsamba ngayong gabi, pero bago yun, ilan ho muna mga announcements and pagbati. Binabati ho natin ng happy birthday bukas ang pinakapoging bata dito sa church. Muli, ang kukontra ay madidisiplina. Hindi ho. Bukas ho ay birthday ni Timothy Paul Jose. Ayan, so purihin ang Panginoon at siya ho ay magto 2 years old at kitang-kita na talaga ang katigasan ng ulo. Ayan. So purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya at patuloy kaming tulungan ng Panginoon sa pagiging magulang sa kanya, dumating sa kanya ng maaga ang pananampalataya kay Kristo. Kung meron kaming prayer request, yes, nandun na yung para sa kalusugan, pero una sa lahat ay siya'y maging mananampalataya ni Kristo para mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And then also, nakalimutan ko lang sabihin kanina umaga, kasabay ng birthday ni Timothy ay birthday din ho ng bunso ng mga ng Baron family. Si Mira, si baby Mira ay magbe-birthday din ho at 1 year yung pagitan ho nila. So maligayang kaarawan na pagbati bukas sa bunso ho ng Baron family kay baby Mira. Purihin po ang Panginoon. Okay, so tayo ho ay magkakaroon muli ng Time in the Word. So Wednesday, 6 p.m., Friday, 6 p.m., nagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Doctrine of Salvation, and then also ang ating online prayer meeting, 7:15 p.m. At ang atin hong mga kabataan ay nagpaplano ng Christmas Fellowship. Pag-pray ho natin nawa ito ay magkaroon ng katuparan, Lord willing, at tentatively, yan ho ay December 18, at nawa, tulungan tayo ng Panginoon patuloy na bigyan ng wisdom at na ito ho ay magkaroon ng katuparan. Miss na ng atin hong mga kabataan yung pag-fellowship at nawa yun ho ay ipagkaloob ng Panginoon sa atin na yun na ho ay mangyayari. And we thank God sa mga kapatiran natin na nakakasama and very able sa mga youth ministry. We have our brother si Brother Daryl, and also si Brother Patrick. So purihin ng Panginoon at nawa ay gamitin ng Panginoon ito sa ating mga young people upang sila ay mahamon sa mas seryoso na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Well, with that, tayo ho ay nagsisimula sa ating gawain ng pagsamba. Dumako ho tayo sa sandali ng katahimikan, sa mataimtim na pananalangin at hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan, pinupuri, sinasamba at minamahal ka namin. Tunay karapat dapat ka lamang na bigyan ng papuri. Ang lahat ng pasalamat at matapat na pagmamahal ay karapat dapat na ialay sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong
patuloy na pag-iingat sa amin, sa iyong mga biyaya na pinagkakaloob, sa iyong pagsustento ng aming mga buhay, maging ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Nakikita namin, O Diyos, ang katapatan mo at kabutihan mo. At lalo't higit sa lahat, O Diyos, sa amin na mga iyong iniligtas, ang patuloy na pagkamangha sa kaligtasan, sa biyaya mo nagligtas sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil tunay, nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Salamat, O Diyos, sa siguradong kaligtasan na kailanman ay hindi maaaring mapahiya. Ama, dalangin ko po, sa sandaling ito ng aming pagsamba, tulungan mo kami. Alalahanin mo, Panginoon, na kami gawa sa alikabok, kami marupok at mahina. Napakadali na matangay ang aming atensyon. Napakadaming mga kaisipan na maaaring magliwaliw sa aming mga isip habang kami ay nasa gawain. Tulungan mo kami na ituon ang aming mga puso't isipan sa iyo. Natunay nga sa aming pag-awit, ikaw ang aming pinupuri. Sa aming pananalangin, ikaw ang aming kinakausap. Sa aming pagkakaloob, ninanasa namin na mapuri ka at masamba ka. At sa pakikinig namin ng iyong salita, ninanasa namin na maluwalhati ka sa pamamagitan ng mapagkumbabang pagpapailalim sa iyong katotohanan. O Diyos, nawa, ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po ang bawat isa na may bahagi sa gawain na ito. Tulungan mo po ang bawat kapatiran, maging ang mga nakatunghay sa live stream. Ama, gamitin mo po, lalo na ang pangangaral ng iyong salita sa ikalalago ng mga mananampalataya at sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa iyo namin ninadalangin, sa iyo namin binabalik ng papuri at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magtayo at awitin po natin ang mga awitin ng pananampalataya. Let me cover it up. Tayo po yung mawit, tayo po yung magsisim lahat. Awitin po natin, It is well with my soul. When peace like a rain, thoughts ended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should bow, though triumph should come, these blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul.
His glorious love. My sin not in part, but down is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. The Lord hates the day when the faith shall be silent. The clouds will roll back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Matili po tayo nakatayo. Para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Psalm chapter 121. Babasahin po natin ang lahat ng talata sa Psalm 121, verses 1 hanggang verse number 8. Kung nariyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po'y nagpupuri sa iyo. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa gabing ito, sa pinagkaloob mo sa amin na oras, na pagkakataon, Panginoon, na kami po ay makapagtipon-tipon at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan ngayong gabing ito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. O Diyos, ang dalangin po namin na sa aming pagsamba ay gabayan mo po kami, patnubayan mo kami, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, ang aming po mga puso sa aming pananambahan ngayong gabing ito. Lord, tulungan mo po kami na hindi makita ang aming mga sarili, kundi makita Ikaw, Panginoon. Ituon po namin ang aming mga paningin, ang aming puso sa aming pagsamba.
na ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang maluwalhati namin, Panginoon, sa gabing ito. Dahil ang aming pagsamba, aming papuri, Panginoon, ay para sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na kung makikita man namin ang aming mga sarili, ay makita namin ang aming kababaan, makita namin ang aming karumihan sa harapan mo, Panginoon, na sa lahat ng mga bagay ay hindi po kami karapat-dapat. Ngunit salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyaya na ginawa mo at patuloy na ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa dakilang kaligtasan, siyang pinakadakilang biyaya na natanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, hindi po kami karapat-dapat, pero salamat sa dakilang pag-ibig mo na iyong ibinigay, pinagtagubilin mo yung kaisa-isang anak upang mamatay sa aming mga kasalanan, para sa amin na mga makasalanan na hindi karapat-dapat para sa pag-ibig na ito, Panginoon. O Diyos, gabayan mo po kami, patnubayan mo, maging aming pastor, Brother Paul, sa kanyang pangaral ng iyong mga salita. Gamitin mo siya, Panginoon, upang maihayag ang katotohanan ng iyong mga salita. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang isang instrumento na tagapahayag ng mga bagay na nais mo matutunan ng iyong mga anak, ng mga mananampalataya, Panginoon, magmula sa iyong mga salita. Purihin ka, ikaw ang maitaas, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Oh, How I Love Jesus. There is a name I love to hear, I love to sing its word. Where it sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells me of a Savior's love, who died to set me free. He tells me of His precious blood, the sinner's perfect free. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells me what God in store for every day. And though I dread of those who have viewed sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. Oh, His sorrow is a heart that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Matili po tayo nakatayo.
Amen. Praise the Lord. Para po sa ating pagkakaloob, sakay po natin ng mga talata sa Biblia. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay po natin itong basahin mga kapatid. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us pray, mga kapatid. Ama namin Diyos na nasa langit, muli kami nagbupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa gabi itong Ama, nawa, maluwalhati ka namin. Kami po ay nasa iyong harapan ng trono upang magpuri at magpasalamat, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, lalo, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan, Panginoon, ay binigay sa amin na tunay na wala po kami magagawa po, Ama, at ano po aming gawin, hindi po namin ito makakamtan. Muli, salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Ang iyong anak ay nabayubay sa krus, Panginoon. Ang pag-ibig niyo sa amin, Panginoon, ay pinakita sa magitan nito. Muli, salamat po, Ama. At lagi niyo pong ipaalala sa amin, Ama, sino kami. Hindi po kami karapat-dapat, Ama. Muli, salamat po sa iyong biyaya na ito. Ganoon din, Panginoon, sa mabiyaya na binibigay sa amin sa araw-araw. Lagdag na buhay, kalakasan, pamilya, trabaho, Ama, na ibigay sa amin, kalakasan na binibigay mo sa amin kung kami makakamit, Panginoon, ng mga biyaya pang pisikal, Ama. Muli, gabing ito, kayo po maluwalhati sa aking pagkakaloob, gaya na yung salita, Panginoon, sinabi na yung salita na sumagana kami, gawang mabuti. Kung paano, Panginoon, kami ay sufisyente ang binibigay sa amin. Muli, salamat, Panginoon, sa mga talatang ito na aming basihan namin pagkakaloob. Panginoon, ang mga bagay na ito ay tulungan niyo po kami, tunay, na kami po isinilang na maramot. At sana, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng puso na mapagbigay. Lalo-lalo na, Panginoon, sa iyong gawain, Ama, tunay na mga bagay na ito ay ginagamit mo upang ikasusulong pa, Panginoon, ng iyong ebanghelyo, Ama. Muli, kayo po, Panginoon, magpala, halaga na malilikom. Gamitin niyo po ito sa ikaluwalhati ng dakilang pangalan, Ama. Muli, pakikinig namin ng iyong salita, Ama. Buksan niyo po aming pakinig. Unawaan namin ang iyong salita. At yun, Panginoon, isabuhay po namin ito, Ama. Muli, salamat po sa biyayang ito. Tulungan niyo po ang inyong tapagsalita, Ama. At bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, na pagtitiis. Tunay, Panginoon, na hindi madali ang iyong inatag na tungkulin sa iyong mga manggagawa, Ama. Muli, salamat po sa aming samot dalangin, sa pangalan po na yung bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Awitin po natin, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are noble, these have allured my sight.
greatest highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. In what you say and do what you will, He is the living way. I will listen to nations so glad and free. Jesus, greatest eyes, I will come to thee. I am resolved to enter the kingdom, living the path of sin. Friends may oppose me, both may beset me, still will I enter in. I will listen to nations so glad and free. Jesus, greatest highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will listen to nations so glad and free. Jesus, greatest love, I will come to thee. Magsipro po lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron hong isang salita na madalas nating naririnig at maaaring marami ang hindi alam kung anong ibig sabihin nito. At sometimes, sad to say, naririnig ko pa rin ho ito mula sa bibig ng ilang mga mananampalataya. And maybe it's out of not understanding na ito ay hindi lapat sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Lalo na kapag nakakaranas tayo ng hindi maganda na gawa ng iba sa atin. At madalas itong napapanood sa telebisyon, naririnig mula sa ibang mga tao. Ang sasabihin nila kapag nakaranas ka ng gawa na masama ng iba, karmahin ka sana. Itong salita na karma na ito. At ang pinaka-core concept ng karma, ito ay actually, the word karma itself means action, kilos or gawa. At ito'y nag-uugat sa mga Eastern religions kagaya ng Hinduism and Buddhism. At ang pinaka-idea ng karma is like causes produces like effects. Yung pareho na mga kaparadahilanan ay nagpo-produce ng mga kaparehong epekto. A good deed will lead to a future beneficial effect, while a bad deed will lead to a future harmful effect. Kapag gumawa ka ng mabuti, ito ay magkakaroon sa iyo sa hinaharap ng mabuting epekto. Kapag gumawa ka ng masama, ito ay magkakaroon ng masamang epekto sa iyo sa hinaharap. And ultimately, ang culmination niyaan sa mga naniniwala sa reincarnation, if you gain enough good karma, ay magiging maganda ang reincarnation mo sa susunod na buhay. Kung if you earn enough bad karma, masyado ka maraming ginawang mali, sa muling pagkabuhay mo sa reincarnation ay baka ikaw ay isang butiki o kaya ipis o kaya bulati. Well, bilang mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa impersonal karma. Tayo ay naniniwala sa isang personal, matuwid at mabiyayang Diyos. Tayo ay sumasamba at naniniwala sa Diyos na banal na may hawak at soberano sa lahat ng bagay. At oo, ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 2 verse 6, He will render to every man according to his deeds.
So yes, merong aspeto na kung saan sinabi ng salita ng Diyos kung pag ang tao ay nagtanim sa kanyang laman ng masamang bagay, siya'y aani nito. At gayon din naman kapag siya nagtanim ng mga mabubuting bagay, nandun ng pag-ani. At ito'y totoo, hindi dahil merong impersonal force na karma sa paligid, kung hindi dahil merong Diyos na soberano na nagtakda nito. Pero merong mga pagkakataon, at sinabi ko ito sapagkat merong mga pagkakataon na ang mga tao at maging ang mga mananampalataya ay maaaring magulumihanan, sapagkat pag tumingin tayo sa paligid, ay tila baga hindi ganon ang nangyayari. Lalo na kapag itinake natin to consideration na hindi lamang basta sipag at tiyaga ang kinakailangan, kung hindi ang katotohanan na merong mga tao na hindi makadiyos, may mga tao na hindi mananampalataya, may mga tao na maaaring sa pakikitungo nila sa iba ay very unfair. Itong mga taong ito na walang pagkatakot sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos, walang pagsamba sa Diyos, walang pananampalataya sa Ebanghelyo, ay tila baga sila pa ang mga nangunguna, sila pa ang umuunlad, sila pa ang sumisikat, sila pa ang yumayaman. Bakit ganun? Lalo na kung ikaw ay napaniwala sa prosperity gospel na nagtuturo na gusto lagi ng Diyos na ikaw ay walang problema, walang sakit, at mayaman. At kung ikaw ay may problema, meron kang sakit at hindi ka mayaman, may problema sa iyo. Pero bakit ang mga hindi mananampalataya, bakit ang masasamang tao, tila baga sila ang walang problema? Mayaman? At tila baga sila ay walang mga daladala na mga kabigatan. At sa ayon sa salita ng Panginoon, merong tsansa o merong panganib, hindi tsansa, merong panganib na maaaring mahulog sa paninibugho, maaaring nahulog, hindi mali yung salitang paninibugho, maaaring mahulog sa pagkainggit ang isang Kristiyano. At mamaya makikita natin sa isang awit na meron talaga na nakita niya ang pag-unlad ng mga hindi makadiyos at nahulog ang maging tugon ng isang Kristiyano, ng isang naniniwala sa Diyos na soberano, kapag nakikita niya na ito bang mga tao na walang pananampalataya, hindi mananambahan ng Diyos, walang pakialam sa Diyos, at tila baga sila pa ang umuunlad. So nais ko kayong anyayahan, at again, ito hong awit na ito ay minsan na nating napag-aralan at maaaring maging pamilyar ang ilang mga bagay sa atin. Pero tingin ko isang maganda. At sabi nga ni Apostol Pablo, ang tayo ay mapaalalahanan muli ay hindi isang masamang bagay. So tayo po'y tumayo sa awit 37. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 37. At masyadong mahaba ho ito at babasahin lang ho natin ang verses 1 to 10. Psalm 37 verses 1 to 10, the response to the prosperity of the ungodly. Nabasahin ko po sa verse 1, pagsundan nyo sa inyong mga mata o sa inyong mga Biblia, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath.
Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Ipalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong karunungan, kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng iyong katotohanan, upang hindi kami mahubog sa kaparaanan ng kaisipan ng sanlibutan ito, kundi kami ay mahubog sangayon sa katotohanan mo. Ama, ingatan mo kami, tulungan mo kami. Nawa, O Diyos, sa mga kalalagayan namin ay katagpuin mo kami sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Patuloy kaming tumibay pa sa pananampalataya at lumalim pa sa pagkakilala sa iyo. Lahat ng papuri ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan. Po aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pari na pong magsiupo ang bawat isa. Ang ating pinakamensahe ngayong gabi ay ito. Believers should look unto God when tempted to be envious for the seeming prosperity of the wicked. And that's pretty straightforward. Ang mga mananampalataya ay kailangang tumingin sa Diyos para sa kanilang pag-asa, para sa kanilang kapahingahan, para sa kanilang katibayan kapag tila baga sila ay natutukso na mainggit sa mga manggagawa ng masama. Hindi ho tayo magpapakatagal sa introduction. Marami ho tayong punto na nais kong tignan ngayong gabing ito. Actually, meron ho tayong 7 at sisimula ho agad tayo sa una. Number 1, straightforward ang sinabi ng salita ng Panginoon, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. So ang kauna-unahan na punto ay ito. Kapag nakikita mo na tila baga ang masama ay umaasenso, kapag napapansin mo na tila baga ang mga masama sila pa ang namamayagpag, kapag nakita mo na yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, and again, hindi lamang ito pumapatungkol sa mga taong masama, as in mga drug lord, gambling lord, at kung ano-ano pang mga lord, kundi mga taong maaaring talagang okay sa lipunan pero walang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. And they are prospering. Sila ay sumasagana. Yung mga plano nila tila baga, ito ay napangyayari. Lahat ng halos ginagawa nila ay parang ito pa ang umuunlad. At nandoon ang panganib na ang mananampalataya ay mahulog sa pagkainggit. Ano ang unang tugon? Well, ang unang tugon ay walang iba kung hindi wag mainggit. Be not envious. Do not envy. At itong awitin ho na ito ay awit ni Haring David. At actually, isang kakaibang awit ito sapagkat marami sa mga awit na napag-aralan natin ay mga awit na tila baga ito'y panalangin at ito ay naka-address sa Panginoon. Pero isang kakaibang katangian ng Psalm 37 na ating nabasa, kung napansin niyo, para tayo nagbasa ng Book of Proverbs. Para ba ito'y nakikipag-usap primarily hindi sa Diyos, kung hindi ito'y nakikipag-usap at nagsasabi ng mga katotohanan sa mga tao at ito ay naglalaman ng mga narami at mga godly wisdom. So ang author ay si Haring David. At as we have said, ang buong awit na ito ay halos tila baga mula sa Book of Proverbs. Nahan dito ang dalawang kautusan na kailangan natin gawin. Una, ang sabi, fret not thyself because of evil doers. That word evil doer, kapag tinignan natin sa Hebrew, means the wicked or evil people. Yung mga gumagawa ng mga kasamaan, yung mga gumagawa ng katampalasanan, yung mga nagre-rebelde laban sa mga kautusan ng Panginoon. Mga tao na walang pagkatakot sa Diyos, mga tao na walang pananampalataya, walang pagsamba sa Panginoon. At ang sabi ho dito, fret not thyself. And a word study dun sa word na fret,
Ang ibig sabihin is to grow warm, to burn, to blaze up. Sa Tagalog, kapag atin translate ito, huwag kang mag-init, huwag kang kumulo, o patungkol sa mga gumagawa ng mga katampalasanan. Now, ang verse ho na ito ay hindi nagsasabi na huwag tayong magalit sa mga gumagawa ng masama. Actually, maraming mga talata sa Biblia, sa Book of Psalms. Sa Psalm 26 verse 5, ang sabi, I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. Sa Psalm 31 verse 6, I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. Sa Psalm 139 verse 21, do not I hate them, O Lord, that hate thee? Di ba ako namumuhi? Di ba ako nagagalit sa kanila na namumuhi sa iyo, Panginoon? Am I not grieved with those that rise up against thee? And oo, nandoon at dapat sana na tayo, lalo na bilang mga mananampalataya, kung ang mga bagay na nakakapagdulot ng galit sa Panginoon, ay ganoon din makita natin ng ating mga sarili na tayo ay namumuhi sa mga kasamaan na kinakamuhian ng Diyos. Kung baliwala sa atin ang mga kasalanan na nakakamuhi sa Panginoon, tayo ay nasa delikadong kalagayan. At best, may problema sa atin hong spiritual, or at worst, baka hindi talaga tayo nagmamahal sa Diyos. Pero hindi ito ang pinupunto doon sa word na fret. Doon ang ibig sabihin niya ay mag-init. Makukuha natin yung pinaka-ibig sabihin ito sa pangalawang parte, neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag kang mainggit. Therefore, makikita natin ang ibig sabihin ng fret, yung nag-iinit. Hindi siya nag-iinit dahil namumuhi siya, nag-iinit siya dahil gusto niyang makuha yung nasa kanila. Naiinggit siya. Walang iniwan sa madalas na nagiging kwento kapag may bagong bili, umuwi yung kapitbahay, sakay-sakay sa tricycle, yung bagong 60 inches TV, tapos nakita, bagong naman TV niya, nag-iinit ka, gusto mo ikaw din. And that is the picture ng word na fret. Nag-iinit sa pagkainggit. Now, ang tanong ay, bakit ito mangyari ito, Brother Paul? Ay, tayo ay mga mananampalataya, tayo ay Christian na, tayo ay mga anak na ng Diyos, o tayo ay pinanganak ng muli. Tayo ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. Pwede bang mahulog sa ganito ang isang mananampalataya ng Panginoon? And the answer is yes. Hindi immune ng Kristiyano sa kasalanan. At hindi immune ng Kristiyano at mananampalataya sa pagkahulog, sa pagkainggit sa mga hindi mananampalataya. Actually, as we have said kanina sa ating introduction, merong isang awit na ito talaga ang introduction. Sa Psalm 73, tignan lang ho natin, merong isang mananampalataya na kanyang sinaysay ang naging karanasan niya. Ito ay si Asaph. Isa si Asaph sa mga maraming maraming mga sinulat na mga awit sa Book of Psalms. Ang sabi sa verse number 1, simulan natin sa Psalm 73 verse 1. Basahin lang ho natin, truly God is good to Israel, even to such that are clean of heart. So in contrast dun sa mga malinis ang puso, ang sabi niya hindi siya natili doon. Ang sabi sa verse 3, sa verse 2, but as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. Sa akin, muntik-muntikanan ng mahulog, muntik-muntikanan ng madulas. Alang sabi, bakit daw? Sa verse 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit ako. Nainggit ako sa mga mangmang. Nainggit ako sa mga masasama. For there are no bonds in their death, but their strength is firm. Para silang walang takot pagdating sa kamatayan. Sila ay punong-puno ng kalakasan. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men.
Wala silang mga kabagabagan na na tinitiis at pinagdadaanan. May mga pagkakataon na minsan sa social media feed na aking minsan pinanonood, merong isang lalaki na ang gawain niya ay nang i-interview siya ng mayayaman. Pumunta siya sa lugar, napuntahan ng mayayaman at tatargetin niya yung mga kotse na napakagagara, mga kotseng tig $1 milyong ang halaga, at yung mga taong pag pumasok yung tao sa sasakyan niya, interviewin niya, ang ganda ng kotse mo, ano yan? Anong trabaho mo? At yun lagi ang paka, yun lagi ang atila, pag pinakinggan mo sila, ay parang wala silang problema. Proud na proud, galanting galant, napakagandang tignan, hinahangaan ng marami. At ang sabi sa verse 6, therefore pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness, they have more than the heart could wish. Merong dalawa sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, walang magawa sa pera nila. Anong ginawa? Nagpatayo ng rocket ship para pumunta sa outer space. Wala lang. Walang natulungan. Walang mga gutom na napakain. Nakarating lang sila sa outer space. They have more than the heart could wish. Tila baga hindi sila nakakaranas ng kagutuman. Hindi sila nakakaranas ng kakapusan. At dahan doon ang panganib na pwedeng mahulog sa pagkainggit ang mananampalataya sa mga taong nasa ganitong kalagayan. Direkta ang utos ng Panginoon. Direkta ang sinabi ng salita ng Diyos, fret not thyself, do not be envious. Ang sabi sa Psalm 37 verse 7, inulit-ulit ito. Ang sabi sa bandang dulo, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. He prospered in his way, at ang contrast noon, siya ay sumasagana sa kanyang sariling lakad, at ang contrast noon ay hindi siya lumalakad sa paraan ng Panginoon. And he is seemingly prospering. Direkta ang utos ng Diyos, huwag kang mainggit. So Proverbs chapter 3 verse 31, inulit ito, envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Proverbs 23 verse 17, let not thine heart envy sinners. Huwag mong hayaan. It caused us to struggle, to fight. Maaaring dumating at maaaring meron dito ngayon na nandun sa ganung kalagayan. Habang tumitingin ka, sabi ng ilang mga social studies, isa ito sa mga delikadong dulot ng social media. Bakit? Sino magpo-post ng pangit sa social media? Ipopost mo ba yung tuyo na ulam? Ang ipopost mo yung chicken joy. Ipopost mo ba yung gula-gulanit na damit? Ipopost mo sigurado yung mga branded. Hindi mo ipopost yung malulungkot, ipopost mo yung magaganda, yung masasaya. At narito ang isang tao na hihikahos sa kanyang buhay, nag-i-scroll siya sa pagpihira, yung iba napakasaya, yung iba kawawa naman. At nakikita ang prosperity ng iba at nahuhulog sa pagkainggit. Let not thine heart envy sinners. Nakikita mo itong mga hindi mananampalataya, milyon ng subscribers. Ang iyong YouTube channel na susumikap kang purihin ng Panginoon, 3 ang subscribers. Envy not. Huwag mong hayaan. Labanan mo ito, let not thine heart, wag mo hayaan ang iyong puso. Kung ikaw man ay natutuksong pumunta ron, wag mong pahintulutan. Kung ikaw man ay nahandun, umalis ka doon. Bagkos na kaysa ikaw ay mahulog at manatili sa pagkainggit sa mga makasalanan, ang sabi sa Proverbs 23:17, but be thou in the fear of the Lord all the day long. O doon pa lang, pwede natin punuin ang ating pangangaral ngayong gabing ito. Be thou in the fear of the Lord. That is, ipupunuin mo ang iyong sarili ng mga bagay at mga dakilang mga katotohanan patungkol sa Diyos all the day long.
Sa Proverbs 24 verse 1, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Huwag kang mainggit. Huwag mo silang gayahin. Huwag mo nasain na makasama sa kanila. Narito ang mga paulit-ulit na mga babala, paulit-ulit na mga kautusan ng Panginoon. At kung walang tsansa na ang Kristiyano ay mahulog, ang mananampalataya mahulog sa ganitong kasalanan, walang katuturan ng mga kautusan na ito. Pero kagaya nung nakita natin, paulit-ulit. Nung mga nakaraan ho ay, hindi ko maalala kung saan kami. May lugar na pinuntahan kami ni Sister, hindi ko lang naman sa Santa Maria, hindi ko mapunto kung saan eksakto. Pero yun ay pakurbang kalsada at laging nakalagay, accident prone area, slow down. Maya-maya, accident prone area, slow down. Maya-maya ulit, accident prone area, slow down. Ano tingin niyo? Marami na aksidente doon o wala? Marami. At ang salita ng Diyos ay paulit-ulit. Huwag kang mainggit. Ay kung magiging honest tayo mga kapatid, mga kaibigan, maaaring minsan sa ating buhay Kristiyano, nangyari na. Maaaring hindi lamang pagdating sa kayamanan. Ang mga young people, isa ito sa panganib na pinagdadaanan, maaaring mainggit sa love life ng mga unbeliever. So again, bantayan ho natin. Let's guard ourselves from the sin of envying the ungodly. Bantayan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan na tayo ay magbabad. Meron mga tao, yun ang nagiging libangan. Nagbababad sila sa mga ganong kaisipan. Ang sabi ng salita ng Diyos, again, babalik tayo sa Psalm 37 verse 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Number 2, so una sa lahat, huwag kang mainggit. Pangalawa, number 2, consider their end. The word consider meaning pay attention. Pag-isipan mo, ikonsidera mo kung ano ang magiging kawakasan nila, ano magiging dulo, ano ang mangyayari sa huli. Ang sabi sa verse 2 ng Proverbs 37, for they, that is the wicked, those who are seemingly prospering in their own way, for they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. Sila daw, ang sabi ng salita ng Diyos ay soon. It means na nahandoon ang daglian. Well, hindi ibig sabihin na bukas agad sila ay mamamatay. Pero darating at darating ang kawakasan sa kanila. Darating ang kamatayan sa kanila. They will be cut down as grass. At isa ito sa mga madalas na larawan na pinipintas sa salita ng Diyos para ipakita ang frailty, ang karupukan ng tao. Gaano ka man kalakas, gaano ka man katanyag, gaano ka man kayaman, para kang damo na may bulaklak sa umaga ay napakaganda. Then pagdating sa hapon, nagapas ka na at tuyo na. Gagamitin ka na pangpaningas sa apoy. Gaano man kaganda ang bulaklak ng damo, yun ang kakahinat lang. Consider their end. Nagbigay ang Diyos sa pamamagitan ni Haring David ng isa pang rason kung bakit ang mga mananampalataya ay hindi makailangan at hindi dapat mainggit sa mga tao na ganito ang kalagayan. Sapagkat ang kanilang kahihinatnan ay hindi maganda. Ang sabi sa verse 9, tumalun tayo sa Psalm 37 verse 9, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Do you hear that sa verse 10? Ang sabi, for yet a little while, madali lang, maiksi lang ang panahon, hindi mahaba. At kung naalala niyo yung pag-aaral natin sa Psalm 90, yung 70 years, 80 years, sasabihin, mahaba na ang buhay yun. No. Kumpara sa disenyo ng Panginoon, kumpara sa buhay na walang hanggan na meron na 80 years is very, 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 very short.
Daglian lang. At ang sabi ng salita ng Diyos, this wicked people, ay, they will not be, mawawala rin sila. At ang sabi daw, shall diligently consider his place. Masusi mong titignan. Pwede mong siyasatin ng history, pwede mong tignan ng archives, pwede mong mag-interview ng mga tao at alamin. Pero nasaan sila? Wala na. Wala na. Itong mga taong ito ay darating ang kamatayan sa kanila. Yung mga taong ito, ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang kanilang kalakasan at kaligayahan ay nakasalalay sa mga bagay na nagtangkilik nila, ang sabi ng salita ng Diyos, pagdating ng kamatayan, sigurado wala tayong madadala. So kaysa sila ay kainggitan, ang tama talaga ay tayo ay magkaroon ng compassion sa kanila. Let me use the word pity. Maawa tayo sa kanila. Na ang kanilang kasiyahan, ang kanilang kalakasan, ang kanilang katatagan ay nanggagaling sa mga bagay-bagay sa libutan na mapaparam lamang. Ang lahat ng mga ito ay maiiwan lamang at wala silang madadala. At hindi lang iyon, pag dumating ang kanilang kamatayan, sila'y haharap sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 11, buksan po natin. Ecclesiastes chapter 11. I believe isa ito sa magandang sagot sa mga taong matigas ang ulo at minsan sa mga kabataan na nahandoon ng katigasan. Hindi, basta buhay ko to, gagawin ko yung gusto ko. Alam niyo magandang sagot? Ito. Sige. Ang sabi ni Haring Solomon, rejoice, O young man, in thy youth. Ecclesiastes 11:9. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Magsaya ka, sige. Yung lakad na gusto mong gawin, ilakad mo. Yung nakikita mo ang gusto mo, yun ang sundin mo. Sige. Yung gusto ng puso mo, sundin mo. Pero ang sabi, but know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. So mabuhay sa paraan na gusto mo. Ayaw mo sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Sige. Pero sigurado, haharap ka sa paghahatol ng Diyos. Iwasan mo man ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ngayon. Hindi mo iwasan ang paghatol sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kautusan sa hinaharap. So, kaysa mainggit, isipin natin ang kakahinatnan nila. Itong mga sikat na mga tao na I'm not saying that again sila'y napakasasama na agad at talagang mga grabing mga immoral, hindi lahat sila, pero itong mga tao na walang pakialam sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos, napakasikat, napaka-maimpluwensya, napaka-yaman. Medyo nakatutok si Brother Paul ngayon ulit sa NBA sapagkat maganda ang record ng Warriors. Nabanggit ang isang basketballista at walang team na gustong kumuha sa kanya. Bakit? Pag kinuha siya ng isang team, ang babayaran ay somewhere around $47 million. Isang taon lang. Can you imagine almost 200 million pesos? Isang taon lang. Kulang-kulang 1 milyon araw-araw. Ay, kulang. Itong mga taong ito ay madalas kinakainggitan. Pero pag tinignan natin yung kanilang magiging wakas, hindi sila dapat kainggitan, kundi dapat kahabagan. Well, pangatlo. So una, huwag silang kainggitan. Pangalawa, ikonsidera at bigyang kaisipan ng kanilang magiging wakas. Pangatlo, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 3, trust in the Lord and do good. Trust in the Lord and do good.
Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Isa sa mga dakilang kagamitan ni Satanas laban sa atin ay ang pagbibigay alinlangan sa Panginoon. Naalala niyo yung preaching last Sunday evening. Last Sunday evening or Sunday evening ago? Last Sunday evening, to Genesis. Ang sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Ang sabi ng ahas, dili ka man mamamatay. Isa sa mga pangunahing kagamitan ng dyablo ay tayo ay alisin ang pagtitiwala sa Panginoon, sa mga pangako ng Diyos, sa mga katotohanan ng Panginoon. At unti-unti kanyang kukumbinsihin. Ang pagiging matuwid ay hindi sulit. Pag namuhay ka ng may katwiran, pag namuhay ka ng may honesty, pag namuhay ka ng may pagtatapat sa Panginoon, lugi ka. Ay pambihira, ikaw na Kristiyanong kabataan, anong ginagawa mo at nagtatapat ka kay Lord? You are missing out sa napakadaming happiness na nangyayari sa paligid. KJ ang Diyos. Pinagkakait sa iyo ang mga masasaya at masasarap na mga bagay. Ganito, kumilos, isa ito sa mga kaparaanan ng kaaway. Sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord. Magtiwala tayo, magtiwala tayo sa Kanyang salita. Ang Kanyang mga pangako ay totoo, ang Kanyang mga kautusan ay tapat. Pangalawa, magtiwala tayo kung sino siya. Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti. Kung meron ng isang ayaw na ginagawa, isa ko sa mga ayaw na ginagawa ni Timmy ay mag-toothbrush. At ng mga unang pagkakataon na talagang tinuturuan namin, ngayon medyo nag-i-improve na, pero yung mga unang pagkakataon, dalawa pa kami ni Sister Jonah. Ako ang hawak kay Timmy at Sister Jonah ang magtutupos kay Timmy. Ayaw niya. Para sa kanya, isang bagay na hindi maganda ang toothbrush. Pero alam natin, na ginagawa namin yun sa kanyang ikakabuti. Sasabihin sa iyo ng kaaway, ikaw ay sinisikil ng Panginoon. Ang kasayahan mo ay sinisikil ng Panginoon. Hindi ba natin pwedeng pagtiwalaan ang Diyos na mabuti? Trust in the Lord, and not just trust in the Lord, do good. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ay do exactly the opposite. Yung mga gumagawa ng masama, huwag mong kainggitan, at kaysa sundin mo ang kanilang gawain, do the opposite. Do good. Follow God's word, follow God's commandments. Sundin mo ang mga kautusan ng Panginoon. Kaysa gayahin mo yung mga gumagawa ng masama, kaysa sundan mo yung kanilang iyapak, ang iyong gawin ay sundin ang landas ng katotohanan at kautusan ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, anong magiging resulta? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ito ay may kinalaman sa covenant blessing na sinabi ng Panginoon at pinangako ng Panginoon sa mga Hudyo, at kasama sa mga pangako ng Diyos sa kanila ay yung blessing ng lupa. At wag mo isipin na pag ikaw ay humiwalay sa Diyos, doon ka uunlad. Sa mga Hudyo, malinaw, kapag sila ay humiwalay sa Diyos, doon sila bumabagsak. Ikaw ay sumunod at magtiwala sa Diyos at gawin mo ang tama sang-ayon sa kautusan at mga paningin ng Panginoon, at doon darating ang pagpapala mula sa Diyos. Ang tunay na pagpapala ay wala sa mga gumagawa ng masama. Ang tunay na pagpapala ay wala sa mga nagre-rebelde, kundi nasa kanila na nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ng may katapatan. And listen, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi man sa atin ang pangako na ito tungkol sa lupa, pero nandito ang mayroong pangako ang Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Sa Galatians chapter 6 verse 9 ang sabi, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not.
Sa tamang panahon, aani. Merong pag-ani ang mga nagtatapat sa Panginoon. To trust in the Lord and do good. Pang-apat sa verse 4, Psalm 37, delight thyself also in the Lord. Gawin mo na ang Diyos ang iyong kagalakan. Igalak mo o pagalakin mo ang iyong sarili sa Panginoon. The word delight, ang ibig sabihin is to be soft, pliable, or delicate. Na ang pinaka-implikasyon nito is to have a happy attitude. To be merry. Hindi to get married, but to be merry. Be happy in the Lord is a literal translation. Ang mga awit o ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na gawin mo ang Diyos na siyang object ng iyong kagalakan. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng iyong kasiyahan. Delight thyself also in the Lord. Kaysa tumingin ka sa mga kinasasayahan ng mga masasama, kaysa mainggit ka kung anong meron sa kanila, tumingin ka sa Diyos at hugutin mo ang iyong kapunuan, hugutin mo ang iyong satisfaction, hugutin mo ang iyong kagalakan mula sa Panginoon. Dito natin kailangan ang matindi na biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos upang buksan ang ating mga mata, upang makita natin ang Diyos na siyang ng ating kagalakan. Again, hindi lang yung, at ito tayo dapat maging maingat, hindi lang ang mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Luma na yung kwento pero may katotohanan. Doon sa isang ama na nagregalo sa kanyang anak ng tuta, at ang lahat ng atensyon at oras ng anak ay napunta sa tuta. At wala ng panahon sa kanyang ama. O mga kapatid, mga kaibigan, narito ang sabi ng salita ng Diyos, delight thyself also in the Lord. Kung lahat tayo ay magiging tapat na handoon ng pagiging puso ng ating mga puso, napakadali na matukso, na hugutin at kunin ang kagalakan natin mula sa ibang mga bagay. At pwedeng mahulog doon ang Kristiyano. Hugutin ang kagalakan sa kalusugan. Hugutin ang kagalakan sa material na bagay. Hugutin ang kagalakan mula sa pamilya. And again, yes, ito'y maaaring magsilbi at makatulong sa atin, at makadagdag sa atin ang kagalakan. Pero ang pinagmumulan, ang pinaka-fountain, ang pinaka-balon ng kagalakan natin dapat ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Hindi lang ang mga bagay na binibigay niya kung hindi siya mismo. Listen sa sinabi ng author ng Hebrews. Sa Hebrews chapter 13 verse 5, ang sabi ito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. Anong punto? Nakontento ka sa mga bagay na meron ka. Well, paano mangyayari yun? For he hath said, God hath said, I will never leave thee nor forsake thee. So our contentment comes from God. Not things. Hindi yung mga bagay, hindi yung mga material, kung hindi sa Diyos mismo. Now, gusto kong magbigay babala sapagkat yung susunod na sinabi ho dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. He will give the desires of thine heart. Anong resulta ng ating pagkakaroon ng kagalakan mula sa Panginoon? Walang iba kung hindi He will give you your heart's desire. Now, nakikita ho ba natin yung wisdom sa bagay ho na ito? Pakinggan niyo ho. If your delight is the Lord, what will be your desire? The Lord. At
ang punto ay ito, kung ikaw ay nagagalak sa Panginoon at ang pinakakagalakan, katuwaan at kapunuan mo ay ang Panginoon, He will give you the desires of your heart. Translation, God will give of Himself to you. At ang ito yung warning, maraming mga prosperity gospel preachers hina-hijack ang verse na ito. At pinofocus lang yung second part, He will give thee the desires of thy heart. Binabaliktad nila yung verse. Ang punto at ang puwersa is delighting in the Lord. Pero ang kanilang ginagawa, yung desire of puso. And now God just becomes a tool or a means para makuha mo yung mas magpapasaya sa iyo, hindi ang Diyos. No, delight thyself also in the Lord. Ang punto ito, sinasabi ng Diyos, anak, ako ang maging kagalakan mo. Sa akin mo kunin ang kapunuan mo at kagalakan mo at anak, lalo ko pang ibibigay ang sarili ko sa iyo. Lalo ko pang ipapakilala ang aking sarili sa iyo. Lalo ko pang i-reveal ang aking katotohanan sa iyo. Lalo pa ako magiging totoo sa buhay mo. At lalo sasagana ang kagalakan. Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of your heart. So, delight in the Lord, make Him your primary joy, your primary delight, your primary happiness. So, bakit tayo maiinggit sa mga makasalanan kung narito ang napakaganda at napakadakilang pangako ng Panginoon? Ito ay isang balon na kailanman hindi matutuyo. Now, I'm not saying na hindi nagbibigay, hindi nagpapala ang Panginoon. Pero narito ang napakagandang katotohanan na ang pinaka-desire at pinakakagalakan ng mananampalataya ay ang Panginoon at lalo pang ipagkakaloob ito ng Diyos sa Kanya. Delight thyself also in the Lord. Number 5, verse 5. Commit your way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala mo ang iyong daan. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Now, seemingly sa unang basa ay parang katulad ito dun sa verse number 3. Nang sinabi na sa verse 3, trust in the Lord. Now, meron mong pagkakaiba. Yes, sa second part ng verse 5 ay sinabi, trust also in Him. Pero merong pagkakaiba doon sa unang part, commit thy way also in the Lord. Sa verse 3, it pertains more to trusting God, trusting His Word, trusting His promises, trusting who He is. Pero din sa verse 5, the one thing that is given emphasis is not so much as God's Word, but God's hand. Hindi ito basta pagtitiwala sa salita at pangako ng Diyos, and that is good and that is very desirous. Pero ito naman ay pagtitiwala sa kamay ng Diyos na kumikilos at gumagawa. Ito ay pagtitiwala sa providensya ng Panginoon. Commit your way unto the Lord. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad, ipagkatiwala mo ang iyong plano, ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon. Commit the course of your life, ang landas ng iyong buhay sa Diyos. Magtiwala ka sa kamay ng Diyos. Magtiwala ka sa providensya ng Panginoon na Siya ay aktibong gumagawa at ang sabi ng salita ng Diyos, Siya ay aktibong gumagawa para sa ating ikakabuti. Romans chapter 8 verse 28, we know the verse. And we know all things work together for good. Madalas kong pinupunto, posible lamang na all things will work together for good kung lahat ng bagay, kung yung all things na yun ay nasa kamay ng Panginoon. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Commit your way to the Lord. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay, ipagkatiwala mo ang iyong mga plano, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon.
Walang iniwan sa sinabi ni James. Kasi dapat ang sinasabi ng Kristiyano, ng mananampalataya, huwag daw natin dapat sabihin na bukas, pupunta ako doon at magnenegosyo ako, kikita ako. Ang dapat daw sabihin ng Kristiyano, bukas, kung kalooban ng Diyos. Hindi mo alam kung dadatnan ka ng bukas. Kung kalooban ng Diyos, if the Lord wills, bukas, pupunta kami doon at kami magkakalakal at kikita at pagpapalain na kung kalooban ng Diyos. Commit your way to the Lord. Yes, lahat tayo, hindi natin alam ang hinaharap, tama? The best that we can do is plan. Magplano, plan ahead, magplano sa hinaharap. Anong mga maaaring mangyari sa hinaharap. Pero hindi natin alam kung anong hinaharap. At narito, maaari tayong magplano, maaari nating sikapin at gumawa tayo ng ating mga pagsusumikap sa buhay na ito at pagpaplano sa buhay na ito. At lahat ng ito ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Commit the way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Papangyarihin ng Panginoon. Papangyarihin ng Panginoon ang hindi sang-ayon sa mabuti sa ating mata. Papangyarihin ng Panginoon ang sang-ayon sa mabuti sa Kanyang kalooban. He shall bring it to pass. Ang sabi sa verse 6, kasama na ng punto na ito, and He shall bring forth thy righteousness as light, and thy judgment as the noonday. Siguro, kaysa ipaliwanag ko, magbibigay ako ng example. The best example that I can think of ay walang iba kung hindi si Joseph. Si Joseph, sa napakahihirap na mga sitwasyon, nagtapat sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Anong nangyari? Dumating ang God vindicated Joseph. God vindicates those who trust Him, those who obey Him. At nalagay siya sa isang napakatanyag at napakataas na kalagayan. Pangalawa kay Parao. He will, ang sabi sa verse number 6. Balikan ko lang ang sabi sa verse number 6. He shall bring forth thy righteousness as light as the light, and thy judgment as the noonday. Pagliliwanagin niya. Well, verse number 7. Makakatapos naman po tayo. Verse 7. Rest and wait upon the Lord. Isa ho ito sa pinakamahirap. Number 6. Rest and wait in the Lord. Ang sabi sa verse 7, rest in the Lord. Wait patiently for Him. Fret not thyself because of him that prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Rest in the Lord. Ito ay isang mataimtim na kautusan. Most of the times, we are commanded to work. We are commanded to do something. Pero narito tayo ay inuutosang magpahinga. Hindi ba natin nakikita rito ang pagmamahal at kahabagan ng ating Ama? Sa buong buhay mo, nandoon ang pagsusumikap, nagsusumikupurusigi ka, at narito, inaanyayahan ka ng Panginoon, magpahinga ka sa Kanya. Rest in the Lord. Sa unang basa, sila bagay ito'y napakasimpleng utos ng Panginoon, pero kagaya ng sinabi natin, isa ito sa napakahirap. Ang pagpapahinga dito, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na wala kang gagawin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay magiging tamad na lang. Ay, ang sabi daw, rest in the Lord. So sa bahay na lang ako. Hindi na ako magtatrabaho. Hindi yun ang ibig sabihin. This word rest in the Lord means to be quiet or to keep silent. This concerns more primarily of the inward rest than outward idleness. Ang mas concern nito ay yung kapahingahan ng kalooban, ng puso at ng kaisipan. Hindi actually ibig sabihin to rest in the Lord na ikaw ay uupo na lang sa isang sulok, wala kang gagawin.
kundi yung pagod na puso, pagod na kaisipan, na nagsusumikap, hawakan ng lahat at kontrolin ang mga bagay sa iyong paligid na hindi natin makokontrol. Tayo inaanyayahan ng Panginoon na magpahinga tayo sa Kanya. Kapahingahan ng ating puso at kaisipan. Naaaring ito'y nangangailangan din ng kapahingahan hindi lang ng ating mga puso, kundi maging ng ating mga bibig. Kapagkat ang iba ay naiinggit sa mga gumagawa ng masama, maaaring wala silang ginagawang masama, pero ang kanilang mga bibig ay punong-puno ng kainggitan sa mga gumagawa ng masama. At mayroong mga pagkakataon na maaaring panglabas ay parang wala tayong problema, pero ang ating puso at kaisipan ay nababagabag at nalulunod sa kainggitan sa mga iba. At dito tinatawag tayo ng Panginoon na magpahinga sa Kanya. Oo, maaaring hindi tayo guilty sa paglabag sa ika-6, ika-7 at ika-8 utos. Ano yun? Huwag kang papatay, thou shalt not commit murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, at maaaring sabihin, very cool, hindi mo ginagawa yun. Pero alam niyo kung saan napakadalas guilty ang marami, ay isang kasalanan na panloob na madalas hindi natin nababantayan. Ang ika-10 utos, thou shalt not covet. Wag mong imbutin, wag mong nasaing mapasayo ang mga bagay na hindi dapat sa'yo. Titignan natin ang pera ng iba, ang bahay ng iba, ang sasakyan ng iba. At naiinggit tayo sa mga tao na ito at gusto natin na mapasa atin at gusto natin makuha kung ano ang meron sila. Tayo ay kailangan maging maingat at bantayan, hindi sapat na, brother Paul, hindi naman ako nagnanakaw. Pero ang iyong puso at ang iyong kaisipan ay lunod na sa ganung kasalanan. Rest in the Lord. Meron ho bang mas maganda? Meron bang mas masarap na lugar kapahingahan? Ito na ang pinaka-the best. Ito na ang perfectong lugar na kapahingahan. Walang iba kung hindi sa Panginoon. Sabi ng isang manunulat, hayaan mo ang kanyang kaluwalhatian ay mag-alis ng walang katuturang mga bagay na pilit na isinisiksik ng dyablo sa iyong puso at kaisipan. Hayaan mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya. Hayaan mo ang lahat ng kanyang kaperfektuhan ang mag-alis sa iyong kaisipan ng mga walang kwentang mga bagay at walang katuturan na ini-enjoy ng mga mahisama. Hindi lang rest, but also, nandun pa, wait patiently for Him. Tayo ay maghintay sa Panginoon. For God knows that we are impatient creatures. Alam ng Panginoon na tayo ay napaka-impatient. Ang hirap maghintay. At hindi lang tayo basta pinaghihintay, hindi lang basta wait for the Lord, wait patiently for the Lord. Hindi lang yung akto ng paghihintay, kung hindi maging yung attitude ng paghihintay ay binigyang pansin dito. At siguro isang magandang halimbawa dito ay si Abraham at si Sarah. Nangako ang Diyos sa kanila, nangako ang Diyos magkakaanak si Abraham. At kung si Sarah at si Abraham, particularly si Sarah, ay hindi naghintay sa Panginoon, anong ginawa? Humakbang sila ng kanilang sariling gawa. Ito po din mo si Hagar. At lumabas si Ishmael. Pero ito ho, sabi ni Mrs. ko, hindi ko sabi to, sabi ng Mrs. ko.
Ang ibibigay pala ni Lord sa akin yung the best. Hee! But it took 32 years. 32 years ng paghihintay. Maaaring hindi sang-ayon sa timetable natin. Rest. Wait patiently for the Lord. Fret not thyself because of him that prospereth in his way, because the man will bring the wicked devices to pass. Lastly, dito tayo matapos. Tingin ko yung mic ang ating problema. No? Cease from anger and forsake wrath. Cease from anger and forsake wrath. Ang sabi sa verse 8, cease from anger, forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Huwag kang mag-init, huwag kang kumulo para gawin ng masama. Tigilan mo ang gagalitan, sumigil ka sa kapuotan. Maaaring itong tingnan sa dalawang kaparaanan. Una, ikaw ay maaaring merong galit at puot sa gumagawa ng masama. Pero tingin ko, hindi yun ang lapat. Actually, ito ay maaaring isang matinding pagsansala at matinding paalala sa atin na higit sa malamang itong galit at puot ay hindi nakatutok sa taong gumagawa ng masama, hindi nakatutok sa Diyos. Lord naman. Lord, nagtatapat ako sa trabaho ko, bumapasok ako sa oras, umaalis ako sa oras, ginagawa ko yung the best ko. Bakit yung kapwa ko katrabaho na under time, yung kapwa ko trabaho nagnanakaw sa kumpanya, siya pa ang na-promote? Lord naman. Lord, nagsimula ako ng negosyo. Dahil yung panahon ng pandemic, nagsimula ako ng negosyo at talagang pinag-pray namin at pinagplanuhan namin. Tapos, yung kapitbahay, nagsimula din, ginaya. Ba't naman yung sa amin ang bumagsak, Lord? Nanloloko sila eh. Nanlalamang sila. Bakit? Parang kami ang hirap na hirap. Bakit? Parang kami ang hindi umaasenso. Parang unfair na mo. O di bang mahulog sa ganun ang Kristiyano? Yes. At narito ang utos sa atin ng Panginoon. Cease from anger and forsake wrath. Kung sakaling nandun ang iyong puso at maaari may tampo at may galit at may pagkukwestiyon. Now, meron talagang panahon na hindi natin maintindihan at nagtatanong tayo sa Panginoon, that's all perfectly okay. Pero kung dumating ka sa pagkakataong kine-question mo ang Panginoon, ibig sabihin, Lord, mali ka. Hindi dapat ganyan. Cease from anger and forsake wrath. Bantayan natin ang ating puso. Napakaganda ng sinabi sa Job at siguro dito tayo matatapos ngayong gabi. Sa Job chapter 1, pagkatapos mawala ng lahat ng ari-arian ni Job, pagkatapos mamatay ng lahat ng kanyang mga anak, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 22, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job at hindi niya pinaratangan ng kamangmangan. Hindi siya naging mangmang at pinaratangan niya ang Diyos na tila baga ang Diyos ay nagkamali. Cease from anger and forsake wrath. Bantayan natin ang ating mga puso. Baka mahulog tayo sa kasalanan na pagkakaroon ng galit at puot laban sa Diyos na maaaring na kumbinsi tayo ng kaaway na unfair ang treatment. Mga kapatid, hindi imposible. As we have said kanina, paulit ang warning sa Biblia. Huwag tayong mainggit sa mga gumagawa ng masama. Narito ang mga 7 katotohanan na maaari at dapat nating tignan, bantayan at gawin para labanan ito. Huwag tayong mainggit. Pangalawa,
ikonsidera natin ang kanilang wakas. Pangatlo, magtiwala tayo sa Diyos at magpatuloy na gumawa ng mabuti. Pang-apat, gawin natin na ang Diyos ang ating kagalakan. Pang-lima, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating lakad o ang ating landas. Pangatlo, magpahinga. Maghintay tayo sa Panginoon. Pang-apat, tumigil tayo at huwag nating hayaan na tayo magkaroon ng galit at puot sa Diyos. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, naming pinupuri at pinasasalamatan ka. Lord, kilala mo kami. Wala kaming maitatago sa iyo. At Panginoon, may mga pagkakataon na tila ang kami nga ay nahuhulog sa ganitong kasalanan. Naiinggit sa mga hindi mananampalataya. Ninanasa ang kalagayan ng mga hindi mananampalataya. O Panginoon, patawarin mo kami. At Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na sansalain ang aming mga sarili at pigilan ang pagkainggit. O paalalahanan mo kami, O Diyos, ng kanilang magiging kawakasan at umawat sa amin sa pagkainggit. O Panginoon, tulungan mo kami na ikaw ang aming maging kagalakan at hindi ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Ito'y pumigil sa amin sa pagkainggit. O Panginoon, turuan at tulungan kami na magpahinga sa iyo at maghintay. Panginoon, tulungan mo rin po kami na huwag magalit. At patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kune-question namin ang iyong kamay. O tulungan mo kami magtiwala sa iyong kamay na kumikilos at may hawak sa amin. Muli, O Diyos, sa mga katotohanan mong ito ay patuloy mong gamitin sa aming kalalago at katitibay ng pananampalataya sa iyo. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong mga katotohanan. At patuloy mo kaming ingatan, gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Lalo't higit sa kapahayag pa ng Ebanghelyo sa mga hindi nakakakilala kay Kristo. Salamat po. Dalangin natin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay kumusta yung lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood of God. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge it today, be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Patuloy po, Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa bawat isang atin po, maging sa ating mga kasama sa live stream. Mga kapatid, isang paalala, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na ating napag-aralan mula sa mga Sunday School, ang worship service ngayon ng umaga at ng gabi. Huwag nating hayaan na mawala lang. Sa magandang gawin ay pagbulay-bulayan ito sa buong linggo na ating pinapaharap. At nawa sa ating paghiwa-hiwalay,
pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Yesus, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. At patuloy tayong maging instrumento ng katwiran ng Panginoon, at patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ingatan at pagpalain tayo ng Diyos. God bless po. We are dismissed. What fear can overtake my vision? What doubt can overcome my faith? What strife